Magandang hapon po, magandang gabi. Ano po nga pala, alas 6 po ata. Siyempre, gumisa na po ang misa. Alas 6 po, para po sa pinakapistahan po ng ating Malabiren, Buen Suceso. At ito po ay sponsor po ni Kapida Johnny Mendoza ang Corazon Mendoza Family. At po, pasok po tayo. Dahil po. Pakita ko po sa inyo. Dito po sa Katedral mga kabida. Pakikita ko po sa inyo yan. Kabida, tapos papasok na po tayo sa lupo ng Katedral. Sa simbahan po. Para sa ikapitong misa. Para sa malapit sa kapitan po ng ating Malabiren ng Buen Suceso. Yan po. Kaya lang po sa loob. Pagpapagayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mga pangyarihan, ipagkaloob kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Akundahan sa pagdalangin na laging Birhen, si Santa Maria Mahal, kami naway mahawa sa hapis sa kasalukuyan at pakinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ito na. Kapito na. Pitong gabi. Magbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong panahon iyon, sinasabi ng Panginoon, sa araw na iyon, ako'y magiging Diyos ng buong Israel at magiging bayan ko sila. Sinasabi ng Panginoon, ang mga nakaligtas sa patayan ay kinaawaan ko naman sa ilang. Nang ang Israel ay naghahanap ng kapahingahan, napakita ko sa kanila mula sa malayo. Sa simula pa'y inibig ko na sila at patuloy kong ipinagmamalasakit. Uligitan kita kayo, Marilap na Israel. Sis me. Ay, ito sa kabila. At masayang ka magiging kayo. Muling kang magtatanim ng lugar sa mga bulol ng Samaria. Magtatanim ang mga manananim at magpapasasa na itubuhan niyo. Sapagkat darating ang araw ng titiyo
po si Joel, ang ating pong ayan, bunuksan. kayo. Umakyat tayo sa Diyos, sa Panginoon na ating Diyos. Ang sabi ng Panginoon, tumawid kayo sa kagalakan, alang-alang kay ako. Ipagdulong ninyo ang pinakakilang bansa. Magpuri kayo at inyong ipahayag na iniligtas sa Panginoon ang kanyang bayan, ang mga lalaki sa Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapabuhay ng Diyos at pastol na kumukupo. Kumakatumay na Diyos ay pastor na kumukupko. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng Diyos. At ipahayag ninyo sa malalayong lupain, pinagpangalat ko ang mga anak ng Israel. Ngunit sila'y hindi kong titipunin at aalagaan. Gayang kapamantay ng isang pastor sa kanyang mga tupa. Kumakatumay na Diyos ay pastor na kumukupko. Sapagkat tinubuhos ng buon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway. Nalumahang ang kapangyarihan ng lakas. Ang kailangan natin sikapan sa tuwa pagtuwa sa mundo ng aksyon. Bigit ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng tuon. Kumakatumay na Diyos ay pastor na kumukupko. Kung magkagayon, sasayaw sa kaluluwaan ang mga dalaga. Makikigala pati mga minatas ng mga kanya. Ang kanilang dalaga ay magiging tuwa. Kapaglang po ng pagdalahan ang kanilang kalungkuhan. Kumakatumay na Diyos ay pastor na kumukupko. Narito ang dumating na isang dakilang propeta, sugo ng Diyos sa bayan niya. Ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay sa Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, nagpunta si Jesus sa lupain malapit sa Tiro at Sidon. Lumapit sa kanya isang Galileang naninilahan doon at malakas na sinabi, Panginoon, anak ni David, makapag kayo sa akin. Ang anak kong babae ay pinaalingan ng demonyo at masyadong pinahihirapan. Ngunit kaputok may dito tungkol sa Jesus. At lumapit ang kanyang mga lagayan at sinabi sa kanya, pagbigyan na namin ninyo at nanunalis. Siya'y nag-iingay at susunod-sunod sa akin. Sumagot sa Jesus, sa mga tupang naliligaw ng sambahayan ng Israel, lamang ako siguro. Ngunit lumapit sa kanya ang babae, lumuhod sa harapan at ang sabi, tulungan po niyo ako, Panginoon. Sumagot sa Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga lupa. Tunay nga po, Panginoon, tugon ng babae. Ngunit ang mga tutangan ay nagsisikain ng bumong na lalaglag sa kapag ng tangang Panginoon. Kaya sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki na yung pananalig.
mangyayari ang hinihintay mo at hindi lumalim ang kanyang ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Kay Father Marcor, sa ating mga kapitbahay na nakikisa sa banal na pagdiriwang ng banal na Eucharistia, Galileo Sisters, joining with us, at sa lahat ng mga liboto ng mahal na Reverend ng Francis, sa magandang gabi po sa inyo lahat. Magandang gabi, Father. Mabuting balita na ating binasa ngayong gabi talks about faith, pananampalataya, in the regards of having a great faith. Ang babae sa Ebanghelyo ay alam niya na tanging si Jesus lamang ang makakatulong sa kanya. At siya ay naniniwala sa kakayahan ng Jesus. Dahil dito, she showed great persistence, and she did not allow Jesus' disciples and occasions for Jesus of Hans Dimar to put her up. Mga kapatid, minsan sa ating buhay, we will face many hardships. Iba't ibang problema, iba't ibang pagsubok. And it weakens our faith. Subalit, ang mabuting balita ngayong gabi ay nagpapaalala sa atin to keep the faith, keep on praying, because nakikinig ang Diyos and waiting for the perfect time to bestow on us the blessings that we are asking for. Tulad ng babaeng hindi sumuko, nagpatuloy sa pagtawag kay Jesus. Hindi niya siya nabigo. O woman, don't pay is your faith. At alam niyo po mga kapatid, dito po sa kasaysayan ng ating bayan, ang bayan ng Paraguay, ang kasaysayan po ng Kristiyanismo dito ay hindi rin po naging madali sa simula. Bago pa man dumating ang mga bayan ng Estilo, noong March 1575, meron na po dito human settlement. Isa sa pinakaunang human settlement recorded in history na pinamumunuan ng isang katutubo, Dilimago. At hindi agad-agad nila tinanggap ang pananampalataya na nadala ng mga missionary. Ito yung dahilan kung bakit it takes 5 years bago pa man naging independent community ang convento ng Santa Teresa, Pamanasterio of San Agustin in 1580. Yung mga naulang misyonero dito na pinamunuan ni Juan de Orta. Siya ay nanalangin. Hindi nawala ng pag-asa. Kahit siya ay nakatira sa Intramuros, araw-araw siya naglalakbay papunta dito, taladala ang mabuting balita. After 5 years, nakita niya yung buhay sa kanyang missionary seal. Persistent faith. Nailagay ang convento ni San Andres, autonomous or independent ng monastery of San Agustin, na ang territory ng jurisdiction ay hanggang sa Kawin.
Dahil dito, ito tayo ngayon. Isang bayan na tiniwala at nananalig kay Jesus. At sa pananampalataya na pinakita ng babaeng Injil, Jesus removes the borders separating the Jews from the Gentiles. Alam naman natin na noong panahon ni Jesus, ang mga hindi ay hindi napapabilang sa 12 tribes of Israel. Sila ay outsider, outcast, hindi napapabilang sa panahon ng kaligtasan ng Diyos. Pero nakita natin sa Ebanghelyo ngayon, that only need your faith, our faith, para makasama, mapagitan sa bayan hinirang ng Diyos. At isa pa sa may natatanging pananampalataya na hindi basta-basta susuko ay makikita natin sa katauhan ni Fray Ignacio Mercado. Alam niyo po si Fray Ignacio Mercado, siya po ay ipinanganak dito sa bayan ng Parañaque. At siya ay masasabi natin pinakaunang Filipino botanist na nabuhay noong 17th century or 1600. 200 years after Father Manuel Blanco. Si Fray Ignacio Mercado po ay anak ng isang Espanyol at isang Pilipina. Dito siya isinilang. Alam niyo po, tunay na malikain siya. Lahat ng kanyang ginagawa, kahit siya ay nakikriticize sa kanyang community dahil may pag-tolerant daw. Lahat ng ito, iniaalay niya sa bayan ng Diyos. Pinag-aaralan niya ang iba't ibang uri ng halaman na nakikita niya sa kung saan man siya mapunta. Pinag-aaralan niya kung anong kakayahan ito magpagaling sa anumang uri ng sakit. Ang alam nito, nagbunga na ang kanyang next level. Kahit na siya ay nakikrisis, kahit na siya ay napagbibigyan na hindi maayos ang pag-iisip, alam niyo kung bakit? Kasi po, bago niya masabi ng isang halaman o ang isang damo ay makapagpapagaling, sinusubukan niya muna ito sa kanyang sarili. Mismo sarili na yung kanyang ginagamit sa kanyang experiment. At napatunayan niya na marami ang halaman na nakikita sa paligid niya ang nagbibigay ng nas. Dahil sa kanyang pananampalataya at pananalig sa Diyos, na para sa kanya lahat ng kanyang ginagawa ay gawain ng Diyos. Nakalitha siya ng isang libro na naglalaman ng iba't ibang uri ng halaman na nagbibigay lunas sa karamdaman. Unfortunately, my dear friends, maybe ilan lamang sa inyo ang nakakakilala kay Fray Ignacio Mercado na dapat sana ninyong pagmalaki. Dahil siya ang pinakaunang misyonero na half Spanish, half Filipino. Alam niyo mo noong 17th century, kapag hindi ka po pure blooded Spanish, hindi ka pwede pumasok sa monasteryo. Si Ignacio Mercado hindi nagtatagay ng isang tubong Espanyol. Pero hindi ito naging hagdan sa kanya. Pumasok siya sa Legazpi, galing sa inyong bayan. Na-assign siya sa iba't ibang Agustinian mission area at lumalik siya dito in 1670s to 80s bilang isang Paris priest. At ang kanyang bilikhang plan ay nagagamit ngayon para
hanggang sa ngayon sa laharan ng Palestina. Ngayon po, pinarating pa siya. Maraming nga po ilan lamang. Pero sana po, dumating din ang araw na pabigyan din natin ang masisya si Kay Ignacio Mercado na makakilala ninyo dahil napakalaki ng tulong niya sa atin. Isang scientist na masasabi natin walang formal education. Ang dala-dala lamang, ang hawak-hawak niya lamang ay pananalig na ang lahat ng ginagawa niya ay guided by the Holy Spirit at para sa sambayanan ng Diyos. Ilan lamang sila na mayroong buong pananampalataya, buong pananalig sa Diyos. Ang lahat na ginawa nila ay pagbuhay. My dear friends, the gospel tonight is asking us. So let us pause for a while, ask ourselves, how far can we hold on to our faith? Iluwag ni Jesucristo ang pader na nag-iiwalay sa mga Hudyo at mga Hapin. Bilang isang bayan ng bago at walang hanggang iba, manalangin tayo sa Diyos na nagbubuklod sa atin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa lahat ng tao naway maging daan ng kapayapaan at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad ng mga sumasampalataya, naway huwag tayong pagbuwang-walayin ng mga walang hadlang, galit at alitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga ina na naniligalig at lubos na nag-aalala para sa kalusugan ng kanilang mga anak, naway huwag sumuko sa pagtawag kay Jesus para sa kaina at pag-alala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Sa mga taong nagulusa, naway lagi natin may madama ang kalinga, anuman ang kanilang katayuan sa buhay, lahi o relihiyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Ang mga namayapa sa buhay na ito'y naway magpumili magpakailanman sa mahalangin na pangalan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming panalangin. Makapangyarihang Ama, aming tagbulan at takas, dinanais mong mabuhagin lahat bilang inubayan. Naging bukas nawalagi ang aming kalooban sa pangangailangan ng aming kapwa at huwag nawa namin iwalay ang sinuman sa aming pagsasamahan. Inilig namin ito sa pamamagitan ng Kristo, aming Panginoon. Amen.
Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mayo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at ilaw. Nasa amin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat siya ay pasalamatan. Ama namin mga kapatid, tunay na marapat na ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpala ng Ina ni Jesucristo, ang mahal na biyayang na lugod at nagagalang sa iyo. Ito ang kawalan ng ilang bagay. Ikaw ang hinihingan sa lahat kailanman. Hiningan mo ang mahal na biyayang bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkulin. Humalingat sa anak mong malulubos namin. Kaya nagsana maamin na nagsisiawit ng pagpuli sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nagtutulog sa iyo na nakilangan. Ama namin Panginoon, ito ang pangalan ng anak ng Panginoon. Kaya sa pamamagitan ng inyong gawin mong banal ang mga kalooban ko upang para sa amin maging nagawa at tubo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagkasan sa loob na maging handog, ginawa niya ang dinapa, pinasalamatan kanila, pinag-hati-hati niya Inikot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kami. Ito ang aming gagawin na ihahandog para sa inyo. Kaya ginawa ng matapos ang pamumunan. Ginawa kaniya ang kalis. Muli kaniya pinagsalaan. Iyaw kaniya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi. Tanggapin niyo na ito at hindi. Ito ang kalis ng aming Diyos. Nang bago at walang hanggan. Ang aming tunay bubus. Para sa inyo at para sa lahat. Kaya kapag-kapatawan ng mga kasalanan. Gawin ito sa pag-aalala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin kayo ng pagpapalala sa pagkamatay at ulit ang buhay ng iyong anak. Kaya inaalay namin sa iyo ang ginamay na nagbibigay buhay na ang kalis na nagkapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong ginarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami nagsasalo-salo sa katawan at ulo ni Kristo
ay mabulot sa pagkakaisa sa mga